17 kabanata. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Datapwat sa aba niyaong pinanggalingan. Mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya'y ihagi sa dagat, kaysa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. Mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. At sinabi ng Panginoon, kung mangagkaroon kayo ng pananampalataya, na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mostasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, at kayo'y tatalimahin. Datapwat sino sa inyo ang may isang aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa na pagbabalik niyang galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, parito ka agad at maupo ka sa dulang ng pagkain. At hindi sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng mahahapunan at magbigkis ka at paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom at saka ka kumain at uminom? Nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan naming gawin. At nangyari na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin, na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw, na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila. At isa sa kanila nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik, na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan, na nagpapasalamat sa kanya, at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis? Datapwat saan na nga roon ang 9? Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At palibhasa'y tinanong siya ng mga Fariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. At hindi ninyo makikita, at sasabihin nila sa inyo, naririyan, naririto, huwag kayong magsisiparoon, ni magsisisunod man sa kanila. Sapagkat gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Natapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sa araw na yaon, ang mapapa sa bubungan at nasa bahay ng kanyang mga pag-aari, ay huwag silang manaog upang kunin, at ang nasa bukid ay gayon din, huwag siyang umuwi. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapwat ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, ay maiingatan yaon. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay 2 lalaki ang sasa isang higaan. Ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang 2 babae, kukunin ang isa, at ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang 2 lalaki, ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan.
At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, "Saan, Panginoon?" At sinabi niya sa kanila, "Kung saan naroon ang bangkay ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak."